Kumusta? Kapag narinig mo yung salitang pananampalataya, ano ba yung unang pumasok sa isip mo? Yung siguro yung esena sa isang malaking worship service, 'di ba? May tumatayo, nagtataas ng kamay. Oo, yun yung classic image, madalas. O kaya naman yung picture ng binyag, yung parang resibo na okay, decided na ta. Diyan kasi madalas parang nasusukat yung tagumpay natin sa spiritual side, 'di ba? Yun nga yung parang may checklist. Pero teka, paano kung itong mga moment na to, kahit gaano pa sila kaimportante, juice lang pala, isang bahagi lang ng mas mahaba, mas komplikadong kwento. Interesting question yan. Kasi yung mga pinagkukunan natin ngayon ng insights, iba't ibang sulatin, mga artikulo tungkol sa ministry, sa spiritual formation, parang hinahamon tayo eh. Sabi nila, paano kung yung pinaka-critical na part, hindi lang yung mismong yes ng isang tao kay Jesus? Kundi yung ano. Kundi yung mahabang paglalakbay, bago pa mangyari yun, yung mga dinaanan niya, at lalo na yung proseso pagkatapos nun. Yung madalas tahimik lang, hindi masyadong napapansin. Oo, isang mahalagang tanong talaga yan. Kasi ang pag-uusapan natin ngayon parang isang pagtatangka na i-shift yung focus natin mula sa pagtingin lang sa isang specific na event, alam mo yon, yung parang highlight reel lang, Okay. Saan patungo? patungo sa pag-unawa ng isang buong proseso, isang mahabang-mahabang paglalakbay. Ito yung konsepto na tinatawag sa ilang sources na mahabang arko ng biyaya. Yung tuloy-tuloy na pagkilos ng Diyos at kasabay nun, yung paglago din ng tao sa pananampalataya. Mahabang arko ng biyaya. Ang ganda pakinggan. 'Di ba? Susuriin natin, based dito sa mga material na ito, bakit itong ganitong pananaw, hindi lang siya basta makabuluhan, pero baka ito yung mas totoo, mas tapat sa kung paano talaga nangyayari yung tunay, yung pangmatagalang pagbabago. Lalo na siguro sa panahon natin ngayon. Sige, sige, himayin natin yan. Titingnan natin itong mga ideya na to para mas maintindihan mo rin, listener. Ano ba talagang itsura ng isang pananampalatayang hindi lang nag-uumpisa sa isang oo, kundi tuloy-tuloy panghabang buhay na transformation? Simulan natin siguro sa bakit nga ba naging ganun ka-big deal yung pagbibilang? Yung metrics, yung numbers. Oo, yung kultura ng pagbibilang, ilan yung nagtaas ng kamay, ilan yung pumirma ng decision card, ilan yung nabanyagan agad-agad. Bakit kaya naging ganun? Na parang yun yung ultimate sukatan ng effectiveness sa ministry. Well, ayon sa mga sinuli nating artikulo, maraming pwedeng ugat yan. Sinasabi nila, malaki daw impluensya nung mga historical revival movements. Yung emphasis kasi doon nasa biglaan, madalas very emotional na conversion experiences. Yung mga malalaking crusades dati? Parang ganon, oo. Tapos, idagdag mo pa yung influensya ng Western culture na medyo individualistic, saka mahilig sa quantifiable results. Gusto natin may numero, may resibo agad, di ba? Oo, gusto nating masukat lahat, malinaw. At syempre may mga modelo rin ng ministry, pati siguro sa funding, na parang nag-incentivize na magpakita ng malalaking bilang. Yun yung patunay ng success. Okay, gets ko yung pananggalingan, pero ano yung downside? May mga warning ba sila? Meron. At medyo seryoso yung mga binabanggit nila. Una, pwede daw itong mauwi sa tinatawag nilang consumer spirituality. Consumer spirituality, parang namimili lang. Medyo ganon. Para bang yung tao nagiging customer na bumibili ng one-time salvation package. Imbes na tignan bilang isang apprentice, isang nag-aaral sa pananampalataya na kailangan ng long-term na guidance, training at community. Parang produkto lang yung faith na kukunin mo off the shelf. Oo, parang ganon. Pangalawa, may danger daw na maging mababaw yung pundasyon. Kasi kung focus lang sa desisyon, baka hindi nabibigyan ng sapat na emphasis at time yung masalimuot na proseso ng paghubog ng karakter, ng pag-iisip ng buong pamumuhay. Yung transformation mismo. Exactly. At pangatlo, very practical ito, yung burnout. Para sa mga leaders at workers, yung constant pressure na mag-produce ng numbers, nakakapagod yon. Tapos baka mawala yung focus sa mas importanteng aspeto ng pag-aalaga talaga sa tao. Grabe, ang bigat nun?
Dito siguro pumapasok yung sinasabi nilang pagkakaiba ng conversion at transformation, di ba? Oo, yan yung crucial distinction. Yung conversion, yung desisyon, importante yan, syempre. Yan yung pagbukas ng pinto, kumbaga. Pero base sa mga nabasa natin, parang sinasabi nila, sandali lang yun panimula lang. Tama, simula pa lang. Ang transformation naman, yun yung paglalakbay pagkapasok mo. Yun yung proseso ng paghubog ng buong pagkatao. Hindi lang yung paniniwala sa isip, kundi pati yung puso, yung kalooban, yung mga nararamdaman natin, yung mga values natin. Pati yung mga habits. Oo, yung mga gawi, yung pakikisama natin sa community, yung social identity, pati yung kwento ng buhay natin, paano natin siya nakikita. At lahat yan, hindi naman instant, di ba? Kailangan ng panahon. Kailangan ng panahon, ng intentionality, ng biyaya, at ng suporta ng iba. Hindi magic. Totoo. At alam mo, kaugnay niyan, pinapakita rin sa mga sources na hindi dapat hiwalay yung tingin natin sa evangelism, yung pag-share ng good news, at yung discipleship, yung paghubog. Hindi sila separate departments. Hindi dapat. Mas maganda raw tingnan sila as connected, nasa iisang spectrum. Isang tuloy-tuloy na proseso ng paglalakbay kasama ang Diyos. Makikita mo na yan kahit sa Bible. May emphasis sa biglaang pagbabago, like yung born again, kay Nicodemus sa John 3. Oo, yung biglaan. Pero meron ding mga passages na naglalarawan sa growth as slow, almost unseen. Parang yung butil na tumutubo ng palihim sa Mark 4. Yung parable ng seed growing secretly. Yon. Tapos andyan yung doctrine ng sanctification, pagpapabanal, na lifetime work ng Holy Spirit, sabi sa Philippians 1.6, yung nagsimula ng mabuting gawa, siya rin ang tatapos. Okay, ongoing process. At syempre, yung parable of the sower sa Matthew 13, malinaw doon na yung bunga hindi lang depende sa bini, kundi depende rin sa lupa, sa puso ng tao, sa timing, sa pag-aalaga. So, ano yung bottom line nito? Kung isusummarize natin. Yung decision moment, yung conversion, vital yan as a starting point. Pero it's just one chapter sa isang napakahabang nobela. Ito yung Long Arc of Grace. Yung mahabang paglalakbay ng biyaya kung saan si Lord matiyaga, mapagmahal, malikhain siyang gumagawa sa buhay natin. Madalas sa mga paraang hindi natin agad nakikita o nasusukat. Hindi siya parang light switch na on mo lang tapos okay na. Hindi talaga. Mas parang sayaw or pag-grow ng halaman. At dito na papasok yung isang idea na, alam mo, nung nabasa ko to, parang, wow, ang laki ng potential impact nito sa everyday ministry natin o kahit sa pakikitungo lang sa kapwa. Ano yun? Yung suggestion nila na baka kailangan nating palitan yung dominant image or metaphor natin for ministry. Madalas daw kasi ang tingin natin sa sarili natin parang salesperson. Parang kailangan makabenta. Ma-close yung deal. Oo, makuha yung yes agad, as soon as possible. Pero paano kung sabi nila ang mas bagay na imahe ay yung magsasaka? Magsasaka. Isipin mo, ano ba ginagawa ng magsasaka? 'Di ba, nagtatanim, nagbubungkal, nag-aabang, nagdidilig, nag-aalaga. Yung focus niya nasa proseso. Kailangan ng tiyaga. At alam niyang may mga bagay siyang di kontrolado. Exactly. Yung ulan, yung araw, yung mismong paglaki, may tiwala siya sa proseso, sa panahon. Hindi niya minamadali yung ani. Napakaganda nung metaphor na yan. At pinalalawig pa nila yan. Humuhugot pa nga kay Apostol Paul sa 1 Corinthians 3. Ako ay nagtanim, si Apollos ang nagdilig, pero ang Diyos ang nagpalago. Oo, classic verse yan. May 3 actions daw dyan na pwede natin tularan. Una, yung pagtatanim, planting. Yun yung mga initial steps. Share ng story, introduce ng gospel message, pag-invite. Yung paghasik ng bini. Tama. Pangalawa, yung pagdidilig, watering. Ito yung continuous nurturing, pagtuturo, pag-guide sa mga tanong, pagiging example, pagpapakita ng love and support, pag-build ng relationship. Yung pag-aalaga. At pangatlo, ito yung pinaka-critical, yung paglago, growing. Dito, malinaw si Paul at yung sources, Diyos lang ang may power magbigay ng tunay na spiritual growth. So,
Anong implikayon niyan para sa atin? Importante yung role natin sa planting at watering. Mga instrumento tayo, pero hindi tayo yung source ng bunga. Kailangan nating matutunang magtiwala sa Diyos, sa timing niya, sa way niya, na madalas iba sa expectations natin. Humbling yun. At kung magsasaka nga tayo, importante rin yung lupa, di ba? Yung context. Ay, sobrang importante nun. Kailangan nating bigyang pansin yung context, yung readiness ng puso ng tao. Hindi lahat ng lupa pare-pareho. May matigas, may mabato, may madamo, may mataba. Kailangan ng discernment. Oo, discernment at understanding sa lupa na kaharap natin. Bukod sa lupa, yung panahon din. Hindi lahat ng seed sabay-sabay tumutubo. May mabilis, may mabagal. Lalo na raw yan sa iba't ibang kultura. Paano sa kultura? Sa maraming kultura, lalo na yung mga collectivist, yung trust, yung tiwala, hindi yan instant. Kailangan paghirapan, itanim, diligin through long-term presence, integrity, pag-share ng buhay mo. Kaya yung tunay na sukatan daw, hindi yung bilis ng conversion. Kundi yung lalim at tibay ng pangmatagalang bunga. May kwento nga na doon si Ezra, isang church planter daw. Imbes na mag-launch agad ng malaking event, Ano ginawa niya? nagsimula siya ng community garden. Talaga? Community garden? Oo, tapos over the years, yung mga relationships na nabuo habang nagtatanim sila ng gulay, nagdidilig, naghihintay ng harvest, nagsishare ng bunga, yun mismo yung naging fertile ground kung saan sumibol yung faith sa community nila. Hindi instant, pero deep-rooted. Grabe. Ang ganda nun. Ang practical. At yan, magandang transition yan sa next point nila, yung kahalagahan ng relasyon, oras at context sa transformation. Oo, kasi yung tunay na pagbabago, hindi lang yan intellectual eh. Hindi lang basta pag-agree sa doctrines. Holistic yan. Yung buong pagkatao. Buong pagkatao, kasama yung kalooban, volitional commitment, yung daily choice na sumunod kay Kristo, yung damdamin, affective reorientation, yung pagbabago ng affections natin, yung minamahal natin, yung passion natin. Yung nagpapatibok ng puso mo. Tama, yung paghubog ng gawi, habit formation, yung spiritual disciplines, prayer, Bible study, fellowship, service. Yung social identity natin, yung sense of belonging sa family of God, at yung narrative restoring, paano natin nakikita yung buhay natin within God's bigger story. At lahat yan. Lahat yan hindi overnight. Kailangan ng panahon, ng paulit-ulit na engagement, ng guidance, at higit sa lahat, ng deep, trusting relationships. Kaya pala sobrang crucial yung sensitivity sa culture. Sabi nga nila, sa maraming cultures, lalo na yung community-focused. Yung collectivist. Oo, yung tiwala, hindi yan basta binibigay. Lalo na sa outsider, kailangan i-earn, patunayan over time. Paano daw? Sabi nila, through consistent presence, pakikisama sa ordinaryong araw, pagpapakita ng integrity sa gawa, hindi lang sa salita, at pagiging authentic sa pag-share ng buhay mo pati struggles mo. Dito raw papasok yung slow witness. Slow witness, hindi dahil tamad, kundi strategic. Oo, strategic and loving approach na nirerespeto kung paano nabubuo yung trust sa context na yon. Pagtitiwala na si Lord kumikilos na bago pa tayo dumating. May mga examples ba sila nito? Mga kwento? Meron, ang ganda-ganda nga eh. May kwento ni Ana na 3 taon daw na pa-attend lang sa community meal at Bible study. Hindi pinilit, pero inimbita lang, kinakamusta. Okay, tapos? Yung trust niya, nabuo daw talaga nung dinamayan siya nung mga taga-church nung nagkaproblema siya. Doon niya naramdaman yung care. Tapos si Malik, isang college student na maraming tanong. Skeptic siguro. Medyo nakatulong yung mga sagot pero ang nag-push daw sa kanya nung nakita niya yung integrity at service ng mga Christians sa isang service trip. Yung actions spoke louder daw. Gawa, hindi lang salita. Oo. At si Rosa naman, galing sa culture na importante yung family at elders. Yung faith journey niya, naging possible lang daw nung yung church mismo nag-invest ng time para makuha yung respeto ng pamilya at elders niya by listening, helping the community, showing respect sa traditions nila. Wow!
So talagang walang one size fits all? Wala. Iba-iba yung path. At sa bawat path, crucial yung patience, trust building, at pag-intindi sa tao at context niya. Napakalinaw niyan. At dahil nga ganito yung reality, natural lang na isuggest din nila na kailangan i-adjust yung design ng ministries natin. Kung pangmatagalan yung goal, dapat pangmatagalan din yung approach. Tama. Imbes na focus lang sa big campaigns or events na may simula't katapusan, mas okay daw na gumawa tayo ng clear pathways for growth, mga sunod-sunod na steps mula sa curiosity hanggang sa pagiging committed disciple hanggang sa pagiging leader. Hindi lang one-time, big-time. Hindi. At imbis na puro events lang, mas importante daw yung rhythms, yung mga paulit-ulit na gawain na nagpapatibay ng relasyon at karakter. Regular na kainan, consistent mentoring, small groups, sama-samang service. Yung nagiging bahagi na ng buhay ng community. Yun. At importante rin yung layered entry points. Dapat maraming pinto para makapasok yung tao, depende kung nasaan siya. Pwedeng sa service muna, or learning, or simpleng fellowship lang, basta may next step. At kung magbabago yung design, dapat magbago rin yung metrics. Correct. Imbes na bilang lang ng decision, hands raised, o binyag, Ano yung mas magandang itrack? sabi nila, mas meaningful i-track yung pag-adopt ng spiritual practices. Nagpa-practice ba sila? Yung lalim ng relasyon nila sa community. May kaibigan ba sila? May support system? Yung pagtitiyaga nila sa trials. Kumakapit ba rin ba? Yung retention. Nananatili ba sila after 1 to 5 years? At yung reproduction, sila na ba mismo nagdi-disciple na rin ng iba? Mas mahirap sukatin yan pero mas totoo siguro. Mas mahirap, oo. Kailangan ng closer observation and relationship. Pero yan daw yung mas tunay na signs ng deep, lasting change. May tools ba silang binigay para dito? Para matulungan tayo? Meron. May tinatawag silang conversation scaffold. Parang guide sa pakikipag-usap na nakafocus sa journey. 5 steps. Ano yung una? Makinig ng mabuti. Empathy. Foundation yan. Mas mahaba dapat ang pakikinig. Unawain mo yung lupa. Okay, listen first. Tapos, Mag-share ng maikli at relevant na personal story. Hindi sermon, kundi snippet ng experience mo. Pangatlo, mag-invite ng curiosity by asking questions. Open-ended questions. Ano yung mahirap sa'yo ngayon? Saan man nakikita si Lord dyan? maybe interrogation. Hindi. Pang-apat, mag-alok ng maliit na next step. Hindi agad commitment. Isang invitation sa kainan, small group, service. At pang-5, mag-follow up ng may relasyon at pasensya. Hindi pressure, kundi persistent care. May iba pa? May mga simple templates din daw for mentoring, checklists para sa mga bagong mananampalataya sa first year nila, para ma-ensure na nami-meet yung needs nila for growth. Ganda nung conversation scaffold. Isa pang nabanggit na parang ang interesting, yung mapping the journey backward. Oo. Magandang exercise yun for ministry teams or small groups. Paano yung ginagawa? Paaralan nyo yung stories ng mga tao sa community nyo na committed na talaga. Pero imbes na simula sa umpisa, start kayo sa decision point nila, tapos trace back, parang detective work. Ano yung hinahanap? Ano yung mga key touch points? Mga tao, events, experiences na naging instrumento. Sino nakausap nila? Anong activities? Anong trials? Anong small acts of kindness? Ang goal, hindi gumawa ng formula, kundi matuto from real stories sa context nyo. Para malaman kung anong pagtatanim at pagdidilig ang mukhang effective sa inyo? Exactly. Para mas mapabuti pa yung service nyo. Grabe. Ang dami nating na-unpack. So, kung ibuod natin, ano yung pinaka-major shift in perspective dito? Yung pinaka-central shift talaga ay yung pag-embrace sa katotohanan na ang faith growth, hindi siya usually big bang eh. Mahabang paglalakbay siya, isang proseso ng pagtatanim, pagdidilig. Na kailangan kalakad. Kailangan ng effort natin, oo, pero mas kailangan ng pasensya natin, ng pagbuo ng tunay na relasyon at higit sa lahat, ng deep trust sa sovereign work ng Diyos sa kanyang timing at paraan. Hindi ito call para maging pabaya. Hindi.
Call ito para maging mas tapat sa kung paano talaga madalas hinuhubog ng Diyos ang tao, quiet ways, gradual ways, personal ways through ordinary people and everyday experiences. Pagtitiwala sa long arc of grace. At para sa'yo, listener na nakikinig ngayon, ano kaya ang personal na takeaway mo dito? Siguro makakatulong to para mas ma-appreciate mo yung sarili mong spiritual journey. Oo, baka yung mga seasons of doubt mo, hindi pala yun pag-atras, kundi part ng process. Yung mga small changes sa'yo na hindi mo napapansin, baka yun pala yung real fruit. Yung mga taong naging tagadilig o tagatanim sa buhay mo, baka mas makita mo yung halaga nila ngayon. Pwede rin nitong baguhin yung approach mo sa pakikipag-ugnayan sa iba. Baka mas maging patient ka, mas willing makinig, mas magbigay ng space for their own process, mas focus sa relationship kesa sa result agad. Less pressure, more presence. So, paano mo ito isasabuhay? Ito yung tanong na iiwan namin sa'yo para pagnilayan mo. Sa darating na linggo, ano kayang isang maliit na act of pagtatanim? Isang word of encouragement? Isang simpleng act of help? O simpleng pakikinig lang ang pwede mong gawin para sa isang tao? At habang ginagawa mo yun, Subukan mong gawin na walang expectation ng immediate harvest. Gawin mo lang as an act of trust sa slow, steady process ng grace sa buhay niya at sa buhay mo rin. Hanggang sa susunod nating malalimang pagtalakay.